Sa video pong ito ay isi-share ko sa inyo yung mga natutunan ko sa paglalaro ng chess, unang-una, sa opening principle. Ibig sabihin nito kung ano yung ating mga dapat gawin kapag tayo ay magsisimula sa paglaro ng chess as white. Siyempre, yung white ang unang tumira. At ganun din, ay isi-share ko rin po sa inyo yung mga opening theory o yung mga theory sa paglalaro ng chess na talagang karaniwang nangyayari at ginagamit sa paglalaro at siyempre para manalo sa paglalaro ng chess. So tara, simulan na natin. Ang unang ating dapat gawin sa opening principle na dapat nating matandaan ay control the center. Paano gagana ang control the center? Una-una, ang mga center squares natin ay ang E4, D4, E5, at D5. So, apat na square na to ay dapat nating nakokontrol para mas malaki ang tendency at posibilidad na tayo ay manalo. So, kasabay nito, gagawin natin ang Ruy Lopez opening. Una-una, as white, usually natira, E4, o hindi naman kaya, D4, harap ng queen or harap ng king. Sa harap ng king, ano ang nangyari? Sa isang tira pa lang, nabuksan mo ang diagonal na ito para sa bishop. And then, nakontrol mo ang isang square. Na-position na naman ang isang square. Okay? So, na-position, na-control. Sa opening pa lang na yan, o sa isang tira pa lang, marami na ang nangyari at marami na ang advantage ang nagpabor sa white. Next, siyempre as black, ka-counter ka ng mas maganda rin. O halos kapareho at siyempre, hindi ka dapat nahuhuli sa opening. So, usually tira para sa E4 ay ang E5. Ano nangyari pag tira ng E5? Ganon din, nakontrol ang square na to at ang isang square, ang E5 ay naposisyonan. So usually, E4, E5, maraming variation na yung mangyayari. Pwedeng ito mapunta sa King's Gambit, nag-E4. Pwede rin mapunta sa Ruy Lopez at Italian opening. Depende kung paano yun mangyayari. Mayroon din tayong tinatawag na karukan at kung ano-ano pa. So ngayon, sa video ito, tatalakayin lang muna natin ang Ruy Lopez opening. Sa Ruy Lopez, pag E4, E5, usually as black, as white, titira tayo ng Knight F3. Sa Knight F3, may atake sa pawn na to at may control sa center square na D4. So, suppose sa dalawang tira na yan, napakalakas na ng nagawa ng white. Kasi, yung controlling the center ay nangyayari. So, as black, siyempre kailangan mag-counter ng mas maganda at parang kahawig o halos pareho lang ng tira ng kalaban na white para ikaw ay hindi rin ma-behind sa opening. So, mayroon tayong tirang Knight C6. Sa Knight C6, ganon din na suportahan ng pawn na ito dahil under attack ng knight na white. And then, may control din dito sa D4 square. Okay? So, yun yung mga ginagawa sa opening. Para mas makumpleto ang Ruy Lopez opening, ititira natin ang bishop sa B5. So, may threat sa knight, pero hindi naman ibig sabihin nakakainin to right away. Okay? So, sa position na to, we have E4, E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Ruy Lopez opening. At sa opening na to, ang nangyayari sa board ay parehong controlling the center. At sa pag-control nila ng center squares, na-develop nila yung mga piyesa nila, lalo na sa white, kasi nailabas niya yung bishop, nailabas niya yung knight at bishop, and then controlling the center. At any time of the moment, pwede na mag-castle o mag-in-rook o special move para sa king and rook ng one move lang. Okay? So, bakit kailangan natin mag-castle? Siyempre, para tayo ay makapag lagay ng ating king sa safety. Hindi na yun nasa gitna pa siya. Kasi mamaya, parang sa gera lang, pag nag-gera na dito sa center, so kung na dyan pa ang king, madali siyang maatake at madali siyang mahuli. In short, checkmate. Para maiwasan yun, siyempre kailangan natin nag-castle. So ulitin natin.
Roy Lopez opening, we have e4, e5, knight f3, knight c6, bishop b5. Roy Lopez opening. So sa ngayon, marami ng prinsipal ng ating nabanggit. Unang-una, control the center. Yan ang center squares. And then, pwede natin masabi ngayon na komportable na tayo sa opening na to. Siyempre, kailangan natin pumili ng komportabling opening o yung mas alam mo na. So, sa video ito, ang Roy Lopez opening. And then, para na-develop, ano napansin natin sa knight at bishop? So, tama. Nauna ang knight bago ang bishop. Kasi, ang knight ay counting square lang ang kanyang natatakbuhan. Samantala ang bishop, so yung squares na to, control niya yan hanggang dito sa A6. So, ganun kalayo ang magagawa ng bishop. So, ibig sabihin, pagdating sa mobility o paggalaw ng piyesa compare sa bishop at knight, mas magalaw ang bishop, kaya dapat mahuhuli siya kumpara sa knight. At isa pa, bakit yung mga piyesa na to ang ating inuunang inalalabas? Kasi, ang knights at bishop, knights bishop, mapa-black or white man yan, sila ang dapat na mauna para ikaw makapag-castle o hindi naman kaya ay makonect mo ang dalawang rook. Okay? So, at ang isa pa dito, sa opening principle, dapat hindi mo i-atake agad ang queen. Bakit? Ibalik natin sa simula na position. Meron tayong tinatawag na scholar's checkmate naman. Yun ay gagana lang sa mga player na hindi pa gaanong marunong sa paglalaro ng chess. Pero anong paliwanag doon? Yung queen, inaatake ka agad. So maling-mali yan kapag ang kalaban ay magaling. Tingnan natin ha. E4, E5. So usual opening. Dito, ano gagawin ni white? Titira agad yan ng Queen H5. Okay? So, anong nangyayari? Inatake ang pawn na ito. At kapag marunong kalaban, parang under attack yung aking pawn. So, suportahan niya ng knight to C6. Saka lalabas ang bishop. Okay? So, yung position na to, may threat ang white na makain ang pawn sa F7. Pero, kapag magaling ang kalaban, yung atake ng white na yan, na masyadong maagang na ilabas ang queen, lahat yan, babalik lang, at siyempre, sinong papabor? Papabor ang black. So, kapag ang opening na to ay ginawa, tapos magaling ang kalaban, so, yung queen mo, hinayaan mong umatake sa simula pa lang, so, hindi yan nakakatulong. Kasi dapat, sa usual na opening, yung ating queen ay huwag nating ilalabas kaagad. Next, we have another principle. Ano naman ito? I-calculate mo ang lahat ng possible moves ng kalaban. Huwag lang puro tira-tira, tulak-tulak. So, kailangan, yun na nga, lahat may dahilan. At siyempre, ito rin. Balikan natin ang Roy Lopez opening. E4, E5, knight F3. Ito pa. Anong dahilan? Bakit yung knight tinira dyan? So, ang una, kapag ang knight nandito pa, ang nakukontrol na square, isa, dalawa, ulit natin, isa, dalawa, tatlo. So, tatlo lang. Pag napunta na yan dito sa gitna, ano napansin natin? Yung control dyan na square, huwag na natin bilangin, pero 8 square na yan. Yung kalahati ng nakokontrol niya kanina, na nandoon sa G1, mas marami na ngayon at doble pa. At wag natin gagawin na ang ating knight ay ilalagay dito sa H3. Ano naman yan? Ang knight na yan ay walang nagagawa. At ang rule naman dito, knight on the rim is dim. So, yan ang ating term para dyan. Kasi nga, as player, kapag tayo naglalaro, wag natin ilalagay dyan. Maliban na lamang kung yung posisyon pumabor para dyan sa knight H3 na yan. Pero wala naman. So, sa opening, mali yan. So, dapat towards the center. So, yan. Towards the center o papunta sa
center square o sa gitna. Okay? So, yan ang ating karagdagan para sa ating opening principle. Next, siyempre, kapag tayo titira, mas maganda lahat ng minor pieces natin ay may develop natin towards the center at siyempre nga, may iwan dapat sa likod o sa first rank kung ikaw ay white. Dapat ay ang ating rook, queen, king, at rook para sa king side. Okay? So, ipakita natin regardless kung anong tira ng kalaban. We have e4. Nagtira ang kalaban. Nagtira ka ng knight. Tira ka ulit ng d4. Nagna-knight. Bishop. Bishop sa kabila. Anong gustong ipakita sa mga piyesa na ito? Yan na ang i-develop lahat ng minor pieces. Ibig sabihin, ito yung iyong knight at bishop, and then ang iyong pawn sa harap. Ang posisyon na to, kapag hinayaan ng black na mangyari, sa ganyang posisyon pa lang, automatic, napakalaki ng pabor na binibigay para sa white. At ang tendency, malaking porsyento, mananalo talaga siya. Okay? So, pansin natin, ang knight na ito, napakalakas ng kanila nagagawa. Sa center squares, talagang controlled na control. Ang bishop na light square at dark square, ganun din. So, anytime, as white, kapag ikaw ay habang naglalaro, sabihin natin yung mga piyesa na to ay hindi under threat o hindi makakain, pwede ka na mag-castle kapag nag-atake dito sa queen side, castle ka sa king side, so malayo agad sa atake. At kapag ikaw ay inatake naman dito sa king side, forward mo lang yung queen. So, di ba? Yung queen natin, huwag nating ilalagay papunta agad o atake agad sa kalaban. Dito lang natin ilalagay sa second rank kung ikaw ay white. Okay? So, ngayon, pagka nagkataon na dito na umatake yung black sa king side mo, castle ka lang, 2 squares lang, isa, dalawa, 2 squares at jump ng rook. So, safety na ang iyong king. So, yan ang ating mga dapat tandaan kapag tayo ay maglalaro ng chess. Sa opening ng white, tingnan natin, yung mga piyesa niya talagang fully developed and then, connected na ang mga rooks. Diyan na magtatapos ang ating opening part sa paglalaro ng chess. Okay? So, diyan lang muna tayo at abangan nyo ang susunod nating video para sa mga susunod pang mga content na may kinalaman sa paglalaro ng chess.